Sir, mauna na po ako. Baka may iuutos pa kayo. Sir, mawalang galang lang po. Napansin ko po nung isang araw, parang tuliro kayo. Malaki problema ko, Tomas. Niloko ko ng mga boss at financier ko. Tinangay nila lahat ng pera ng kumpanya. Wala silang tinira, pati pera ko. Nagagalit na sa akin yung mga investors. Anong gagawin ko? Hoy, Moises! Lumabas ka dyan! Ilabas mo yung tatay mo! Hoy, Moises! Lumabas ka dyan! Nangako-ngako ka, tapos hindi mo kayang tuparin? Ibalik mo yung pera namin, manggagancho! Kapag hindi binalik niya yung puhunan namin, ipakukulong namin siya. Kakalimutan ko na magkumpare kami. Hoy, Moises! Lumabas ka dyan! Harapin mo kami! Manggagancho ka! Ano? Please lang. Huminahon kayo. Mag-usap tayo. Magpapaliwanag ako. Anong sabi mo? Milyon ang puhunang nawala sa amin. Tapos ngayon sasabihin mo, huminahon kami? Ibalik nyo yung pera na pinagparte-partehan nyo! Wala sa akin ang pera ninyo. Hindi ako kumuha ng pera ninyo. Yung boss ko, tsaka yung kasosyo ko sa negosyo. Sila ang kumuha ng pera ninyo, pati pera ko. Lahat tayo biktima rito. Oh, come on. Huwag mo kami bigyan ng palusot. Pinakinabangan mo na nga yung pera namin. Tapos ano, yun lang sasabihin mo sa amin? Magkakamatayan tayo kapag di mo binalik yung pera namin. Parang awa nyo na. Bigyan nyo lang ako konting panahon. Kahit 1 linggo, ako nang gagawa ng paraan. Ibabalik ko ang pera ninyo. Siguraduhin mo yan, ha? Maghihintay kami. Tara na! Ang gagancho! Baka naman there's another way pa. Wala na akong maisip eh. Wala na rin akong choice kundi bayaran lahat ng pagkakautang. Dad, paano walang choice? Bakit kasi kayo pumayag? Magkaiba yung pumayag sa walang magawa. Kaya nangako ako na babayaran lahat yung pagkakautang. Ayoko makulong. Buo na ang aking desisyon. Ibebenta ko ang bahay at iba pa nating ari-arian para mabayaran lahat ang investors ng kumpanya. Importante sa akin ang dangal. Alang-alang man lang sa ating pamilya. Nakabawi din naman tayo siguro. Paano kung hindi? O paano tayo? Yung kotse ko, paano na? Ikaw, kotse lang iniisip mo. Pero ako, Dad, yung wedding ko, di ba nangako ka? Dad, nakakahiya ka na dyan. Ano gagawin natin? Hindi ko alam.
Mas sila ba yung bagong nilipat? Opo. Sir Moises, si Isabel po, pamangkin nung may-ari ng Papaupa. Isabel, si Sir Moises, dati kong boss. Mabait yan. Ay, pasensya na galing ako ng kusina. Sino tong mga cute na batang to? Hello! Ako po si Sarah at siya naman si Luke. Hi, Luke! Ang cute! Dad? Sigurado ka bang dito tayo titira? Kaya nga. Safe ba dito? Naku, mababait ang mga tao dito. Sigurado ako magugustuhan nyo. At saka isa pa, kaibigan ko yung kapitan. Sinabi ko na may bagong upa, kaya safe na safe. Pasensahan niyo na muna to. Nakausap ko na yung kumpare ko. Papasok daw niya akong sales representative sa isang insurance company. Maliit ang offer, pero pagtagal-tagal daw at okay, dodoblehin na ako sweldo. Pansamantala lang naman to eh. Wala naman kaming choice eh. Kaya sa ngayon, magtitiis na lang muna kami dito. Konting sakripisyo lang. Konti. Dad, sobra na tong sakripisyo for us. Bakit ba kasi kailangan tayo pa yung magbayad para sa mga kasalanan nila? At sila pa yung mayabang kung ano-anong sinasabi nila tungkol sa'yo. It's all over social media. They even call you names. Magagancho, scammer. Alam mo, ang dami ko na nga mga kaibigan na blinak ng dahil sa inyo. Hayaan mo na sila, anak. Alam ng Diyos ko ano ang totoo. Hindi naman tayo nabubuhay para sa kanila. Pero Dad, hindi ba sila din yung pinagpakitaan nyo ng kabaitan before? Sila rin yung mga tinuring yung mga kaibigan. Pero ngayon sila na ang sumisira sa'yo. Dad, may hangganan din kasi ang pagtulong eh. Magkaiba yung mabait sa nagpapaabuso. Naalis din muna ako. It's okay. We'll still push through with the wedding. Eh, ano na lang sasabihin ng family mo? Na wala na kaming pera? That we're poor? Mag-iipon tayo. I think di nila ako pababayaan. Tutulungan ako ng family ko. Teresa, I love you. I think enough na reason yun para malaman mo I'm still here for you. No matter what happens to you and your family. Huwag ka mag-alala. Itutuloy pa rin natin ang kasal natin. Ito pa. Dahan-dahan, baka mabulunan. Moises, pinakain ko na yung mga bata, Kasi naparami yung luto ko para kay Chang. Naisip ko kung pakainin na sila. Ang bait po ni Ate Isabel, pinaghimay niya po ako ng isda. Ito pa lang si Sarah, paborito ang paksiw. Ito namang silok, tingnan mo. Ang gana-gana kumain, nakakatuwa. Salamat, Isabela, sa pag-asikaso ko sa mga bata. Okay lang. Alam mo, wala rin naman ako masyadong ginagawa kapag napakain ko na si Chang. Kaya, okay na okay. Ayaw nga pala, nabanggit sa akin ni Tomas na nagsimula ka na daw sa trabaho? Oo, kanina. Ayos naman, magaan ang trabaho. May kalayuan lang ang biyahe, kaya medyo ginabi ako. Mga problema ko eh. Wala akong pag-iiwanan sa mga batang yan pag nandun ako. Eh, yung mga anak mo, hindi ba sila pwede magbantay? Busy rin yung mga yun eh. Yung bunso ko, lagi nasa labas. Si Teresa naman, medyo allergic sa bata yun. Kaya hindi ko inoobliga. Gusto mo ba sa akin mo na lang sila iwan para mabantayan ng husto? Naku, wag. Masyado makaka-istorbo sa iyo. Naku, okay lang. Wala naman ako masyadong ginagawa eh. Tsaka, nag-e-enjoy ako sa mga bata. At huwag kang mag-alala, dahil libre to. Walang bayad. Tito Moises, pumayag na po kayo, please. Pumayag na po kayo. Oo na, sige, payag na ako. Yay! Yay! Yay!
Here! Oh, kain Hoy, ka Luke, pa. di ka pa ba tapos kumain? Sarap ba? Oh, sarap na. Kain pa. Ikaw, Sarah. Gusto mo pa? Kuha ka pa. Ay, andito na pala kayo. Iwan ko na sila sa'yo, ha? Pasensya ka na't napaaga, eh. Maaga kasi yung pinatawag sa opisina. Okay lang, walang problema. Ay, ang siya Elena ko nga pala. Dito ka na. Hey, Luke. Halika rito. Luke, pasensya ka. Okay lang. Hindi ka ba nahihirapan Saan? sa pag-aalaga sa mga ginagawa mo? Hindi. Alam mo, mahal ko ang siya Elena ko. Tsaka, siyang nagturo sa akin na kapag tutulong ka, dapat hindi ka naghihintay ng kapalit. Luke! Ito nga pala, oh. Para saan to? Para sa merienda ng mga bata. Sobra-sobra to. Yung sobra, itabi mo na lang muna. Moises, di ba sabi ko sa'yo, hindi ako tumatanggap ng bayad. Gusto ko to. Saka para may kasama din ako sa pag-aalaga sa tiyahin ko. Tsaka tulong to. Hindi to trabaho. Sige, salamat, Isabel, ha? Laking tulong ka para sa akin. Wala yun, oh. Dito lang, baka maubos na yan. Sige, pasok na kayo. Laro tayo? Halika, halika. Sige, Pasok doon na tayo. kayo sa loob. Sige, ingat, ha. Ay, Lola. Po sa akin. Dito tayo dito. Sa akin. Sinuwakin na. Dala akong pasit at siopaw. Ayoko magtiis sa mga bagay na hindi ko naman nakasanayan. Kung ayaw mo ng dala ko, huwag mo na lang insultuhin. Inutang ko lang yan sa kanto. How ironic, di ba? Dati-dati kayo nagbibigay. Ngayon kayo na lang hihiram. O nasa na yung mga taong tinulungan nyo dati? Wala, di ba? Kasi hindi naman totoo yung kasabihan na kung sinong gumawa ng mabuti sa kapwa, siya ang pinagpapala. Hindi totoo yan. Huwag mo isisi sa ibang tao ang kapalaran natin. Sinusubok lang tayo ng Diyos kung hanggang saan ang kapit natin sa Kanya. You're so good and generous. Pero nasa ng Diyos ngayon na naghihirap tayo? At ikaw naman, ang kapal din naman talaga ng mukha mo, no? Inampon ka na nga lang, abusada ka pa. Teresa, huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng bata. O bakit ngayon, Dad? Siya pa ngayon kinakampihan nyo, ha? Dapat kasi dito, noon nyo pa sinuli sa orphanage o kaya sa mga magulang nila. O ngayon, iiyak-iyak ka. Ha? Napakayakin mo! Ha? Sobra ka na! Teresa. Ayoko na dito. Oo, sigurado ko. Basta gumawa ka ng paraan, wala akong pakialam kung magagalit siya. Gusto ko itahanan mo na ako. O, Sarah, napano ka? Wala po. Naawa lang po kay Tito Moises.
Bakit naman? Ang dami niyo po kasi problema eh. Kung umalis na lang po kaya ako dito. Ako ba, Sarah? Ngayon kakailangan ng Tito Moises mo. Kayo ni Luke. Sa inyo siya kumukuha ng lakas. Alam mo, mas magkakagaan sa kanya kapag nandito kayo. Kasi pag nandito kayo, kahit papano may nakakausap siya. May nagpapasaya sa kanya, may nagpapatawa sa kanya. Napakalaking bagay nun. Talaga po? Oo naman. Kaya wag na wag mong iwan ng Tito Moises mo. Mangako ka sa akin. Pangako po, Ate Isabel. Ka nga? Sige na, kunin mo na to para may panggastos lang ako ng konti sa bahay. Lahat ng pera sa... Pare! Bro! Hoy! Oh, Daniel, Daniel, tagal mo din na pa punta dito, ah. Painom ka naman, pre. Next time na lang, ha? Medyo broke kasi ako, eh. Baka matitipid ka lang. Diba? Ano ka ba, Tol? Hindi ba nabalitaan? Muntik na mabubog ang dad niya dahil sa estapa. Imagine, milyon sa tinangay ng pera ng dad niya. Scammer pala. Kaya pala malakas kumita. Pare, bawiin mo naman yung sinabi mo, eh. Hindi totoo yun, eh. Biktima lang din yung daddy ko. Sus, ganyan ang palusot ng lahat ng scammer, pre. Moises, gabi na. Isabel. Ba't gising ka pa? Hindi ako makakatulog, eh. Sabi kasi ako iniisip. Alam mo, ang tao hindi nauubusan ng maiisip. Ano ba yun? Sabihin mo nga sa akin. Baka makatulong ako. Wala. Iisip lang kasi ako kung paano pagkakasayin yung pera namin. Bukas, bayaran na ng upa. Dumating pa yung bills ng kuryente at tubig. Iisip ko nga, isanla muna itong kwintas ko, eh. Alam mo, yung sa upa, huwag mo na muna isipin yun. Unahin mo na yung bills. Kapag nakaluwag-luwag ka, tsaka mo na kami bayaran. Huwag naman ganon. Inako mo na nga yung pag-aalaga sa mga bata. Pati ba naman upa, eh, makukompromiso. Ano ba naman? Sino bang magtutulungan kung hindi tayo magkakapit-bahay, hindi ba? Huwag mo na isipin Oy, Daniel. yun. Ano yan? Kailan ka pa natutong makipagbasa gulo? Ngayon lang. Wala nung naghirap tayo. Pasensya ka na sa anak ko, ha? Sandali. Ayusin ko lang. Hindi ka lang pala basagulero. Wala ka na rin palang respeto. Harap na ibang tao. Ganun-ganun na lang bastusin mo ako. Naghihirap tayo, oo. Pero kailanman, hindi kita tinuruan maging masama. Hindi kita tinuruan maging pasagulero. Ano bang pinagmamalaki yung tinuro niyo sa akin? Magpakabuti. Maging mapagbigay sa mga tao. O tapos ano? Ano ba nangyari sa inyo? Hindi ba naloko pa rin kayo? Yung ba gusto nyo? Na matutunan ko na maging loser tulad nyo! Daniel. Matagal ko na dapat ginawa sa'yo yan. Mga nakakalimutan mo na tatay mo pa rin ako. Na dapat mo pa rin ako respeto. Hindi ito yung pinangarap namin na buhay. Hindi ito yung inaasahan namin sa inyo. Bakit? Akala niyo ba natutuwa ako sa naghihirap tayo ngayon?
Akala niyo ba natutuwa ako nakatira tayo sa isang masikip na bahay? Kailang beso kong nag-iisip na sana panaginip lang ang lahat. Sana isang araw magising ako. Mabalik na tayo sa marangyang buhay natin noon. Oo. Tama ka. Nagkamali ako eh. Kasalanan ko, masyado ko nagtiwala sa ibang tao. Natanggap ko na yun at hiningi ko na ng tawad sa Diyos. Pero, masama ba masyadong mabait? Masama ba ang tumulong sa kapwa kung meron ka naman itutulong? Masama ba ang pagtulong nang walang hinihinging kapalit? Kung nahihirapan kayo, mas nahihirapan ako. Hindi nyo lang nararamdaman ng isang ama. Nakikitang naghihirap ang kanyang mga anak. Kahit kailan, walang magulang na naghangad ng masama sa kanyang mga anak. Kahit kailan, walang magulang na nag-isip na maghirap ang kanyang mga anak at masira yung pamilya niyang binuo. At ikaw, akala mo ba, hindi ko alam ang binabalak mo. Kung sa tingin mo ang pag-aasawa ang solusyon sa problema natin, sige, sumama ka na sa lalaking yun. Ikaw, umalis ka na rin. Magsama na kayo ng ate mo. Matagal ko nang tanggap na kilala niyo lang ako. Pag meron kayong kailangang kapritsyo o luho. Pero ngayong walang-wala na ako. Ngayong talunan na ako, kagutulad na ano sabi mo. Hindi na ako nire-respeto. Wala na akong silbi sa inyo. Wala na.